para po sa atin pong sa atin pong documentary ay mas maganda pong na-fill upan kasi yung mga upuan. Okay. Instruction number 1 sa atin po sa church, especially the workers, kung makita po natin mga vacant yung chairs sa harapan, siguro magandang fill upan po natin dahil nagdo-document po tayo, lumalabas po sa Facebook ang atin pong service. Ang pangit tingnan nun pong may mga vacant seats na tinatamaan po ng camera. Alright? So, ushers, please help us i-arrange po yung ating mga seating arrangement every Sunday. Okay. Kami po ay bibiyahe mamaya. Alis po kami ng 3 o'clock mamayang hapon dahil we will be attending the anniversary and the Pearl Conference in Hong Kong. So, lahat po ng mga ilang mga members pala ng church we will be attending. And so wala po kami sa next Sunday. So, encourage everyone na tayo po ay patuloy na sumuporta sa gawain ng Diyos. Kahit po wala kami, may mga magtuturo po na maiiwan. So I hope na nandito pa rin po tayo on Sunday and we will all worship God in spirit and in truth. Okay, last week ako po ay nagturo about God's victory, kung paano po niya pinagkaloob ang tagumpay sa lahat po ng tao. At pinag-usapan po natin ang buhay ni Gideon nung last week. At ngayon ay pagpapatuloy po natin. So I want you to open your Bibles please in the book of Judges. And let's start reading from verse 15 hanggang po sa verse 25. Verse 15 up to verse 25. Ang sabi po dito, when Gideon, and so it was when Gideon heard the telling of the dream and its interpretation, that he worshipped. And he returned to the camp of Israel and said, arise, for the Lord has delivered the camp of Midian into your hands. Verse 16. Then he divided the 300 men into 3 companies, and he put a trumpet into every man's hand, with empty pitchers and torches inside the pitchers. And he said to them, look at me and do likewise. Watch and when I come to the ends of the camp, you shall do as I do. When I blow the trumpet, I and all who are with me, then you also blow the trumpets on every side of the whole camp, and say, the sword of the Lord and of Gideon. 19. So Gideon and the 100 men who were with him came to the outpost of the camp at the beginning of the middle watch, just as they had posted the watch, and they blew the trumpets and broke the pitchers that were in their hands. Then the 3 companies blew the trumpet and broke the pitchers. They had the torches in their left hand and the trumpets in their right hands for blowing, and they cried, the sword of the Lord and of Gideon. And every man stood in his place all around the camp, and the whole army ran and cried out and fled. When the 300 blew the trumpets, the Lord set every man's sword against his companion throughout the whole camp. And the army fled to Beth Acacia, toward Sisera, and as far as the border of Abel Meholah by Tabath. 23. And the men of Israel gathered together from Naphtali, Asher, and all Manasseh, and pursued the Midianites. 24. Then Gideon sent messengers throughout the mountain of Ephraim, saying, come down against the Midianites, and seize from them the watering places as far as Beth-Bera and Jordan.
Then all the men of Ephraim gathered together and seized the water places as far as Bethbara and the Jordan. Verse 25. Can we read it aloud? And they captured two princes of the Midianites, Oreb and Zeb. They killed Oreb at the rock of Oreb, and Zeb they killed at the winepress of Zeb. They pursued Midian and both the heads of Oreb and Zeb to Gideon on the other side of the Jordan. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po yung muot manalangin. Panginoon, salamat sa mga salita mo na aming pangpapag-aralan. I pray, Lord, anoint your word and bless every ear and every heart that will receive your word. At dalangin ko nga po, Panginoon, may you open our eyes so we can see your rema. And Lord, open our spiritual eyes na makita din namin, Panginoon, ang kalooban mo sa buhay namin. And that, Lord, may you bless the word now na aming pong pagsalusaluhan and may it accomplish, O God, great things in our lives, especially to those that will receive it. Bless us in this place and even those people watching online. Samahan mo kami, Panginoon, hanggang sa matapos ang gawain po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. The victory of the week. Si Gideon na atin pong papag-aralan, ang kanya pong buhay sa araw po na ito, kung bakit ko po sinabing tagumpay ng mga mahihina. Okay? Victory for the weak. Dahil kung babasahin po natin, pwede ba natin gamitin yung NIV version? And pwede ba natin ipakita yung chapter 6 and verse 11? Chapter 6, verse 11. 611. Can we read it aloud? Go. The angel of the Lord came and sat down under the oak in Orpha that belonged to Joash the Abizrite. There his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. Now mga kapatid, tingnan po natin. Ang istorya po nitong pinag-uusapan po natin. Bumaba po ang Panginoon, the angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah. Naupo daw po yung angel at ang sabi, naupo siya sa ilalim ng punong kahoy kung saan nandun po si Gideon at ano po ang kanyang ginagawa? Kasulukuyan po siya na gumigiling ng wheat doon po sa wine press dahil ito po ang kanyang trabaho. Pag sinabi pong threshing floor, ibig sabihin, you are a farmer. Can I hear amen? Sabihin nga po natin, farmer. So si Gideon, mga kapatid, ay sabi po ng Bible, isa po siyang farmer nung siya po ay nakita ng Panginoon. At ano po ang sabi po sa verse 12? Can we read it aloud? When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Sabihin nga po natin, the Lord is with you, mighty warrior. Pero ano po bang trabaho ni Gideon? Isa po siyang farmer. Can I hear amen? Isa siyang magsasaka, pagkatapos siya po ay na 8 pera, dahil ang lahat ng bansang Israel ay busy sa pakikipaglaban nung araw. Pero ito pong si Gideon, nandun po sa kanyang wine press at busy na gumagawa ng kanya pong natural na ginagawa ng isang magsasaka. Pagkatapos, bumaba ang angel at ang sabi sa kanya, the Lord is with you, mighty warrior. Kung kayo po sasabihan ng Panginoon ng ganyan, how do you feel? Hello? Para bang ganito? Yung ikaw yung hirap na hirap ka sa subjects mo sa school. Di ba? Tapos, alam mong bagsak na bagsak ang mga grades mo.
Tapos nandun ka po sa kantin na mag-isa, walang pumapansin sa'yo kasi hindi ka sikat. No? Pagkatapos bibiglang bababa ang presence ng Lord, pagkatapos sasabihin sa'yo, Uy, Dean's Lister ka. Now, how do you feel? How do you feel? O kaya, ikaw ay isang player ng basketball, okay, na talagang araw-araw ka nagbabasketball pero hindi ka makashoot ng ball. At ang lahat ng mga kasama mo madalas nasa loob ng ring. Pero ikaw, nandun ka lang sa bench. Tapos sa sobrang kalungkutan mo, biglang bumaba ang Panginoon at sasabihin niya sa iyo, Oy, MVP! How do you feel? Di ba sasabihin mo, nang-iinsulto ka ba, Lord? Paano mangyari yan? From everyone, if everyone, they are telling you, even your own very parents will say, bobo ka, wala kang alam. Wala kang pag-asa. Na nawalan ka na ng ganang mabuhay. Pero biglang bababa ang Panginoon, sasabihin niya sa iyo, you are the apple of my eye. You're special, you're great. How do you feel? And you know, my brothers and sisters today, ang dami pong mga tao ngayon nawawalan na ng pag-asa. Yung iba po ay gusto na magpakamatay. Dahil ang feeling po nila, wala silang halaga sa mundong ibabaw. But I'm telling you, kung ang pakikinggan lamang natin ang sinasabi ng tao, maging yung mga taong inaasahan natin na magpuri sa atin, na magsasabi sana ng encouraging words sa atin, ay hindi nila masabi yon. Pero alam ng Panginoon kung sino ka. Sabi mo nga sa katabi mo, kilala ka ng Panginoon. Can I hear amen? Kung lahat ng tao sasabihin, you're ugly, pero bigla mamaya, bababa ang Panginoon, sasabihin niya sa iyo, ginawa kita sa sarili kong wangis. And you know, today, my brothers and sisters, wag po tayong lalabas sa lugar na ito na hindi po natin naintindihan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Can I hear amen? Importante na maintindihan po natin yung position natin sa Panginoon na kahit tayo yung pinakamahina na tao, gusto ko pong sabihin sa iyo, pag sinabi ng Panginoon magtatagumpay ka, magtatagumpay ka. Hindi dahil matalino ka, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil meron kang koneksyon, pero dahil may Panginoon na nakakakilala sa iyo. Pwede natin ipakita yung verse 15. Sumagot po si Gideon. Anong sagot niya? But Lord, Gideon asked, how can I save Israel? Paano ko ililigtas ang Israel? Anong sagot niya? Pwede ba natin basahin ng tuloy-tuloy? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. Sabi po ni Gideon, paano ko ipanalo ang laban ng Israel? Ang buong angkan ko, kami yung pinakamahina. Bakit niya sinabi yan? Sapagkat alam niya ang pagkakakilala sa kanila. Yung kanyang clan, sabi po doon, parang walang maiaambag sa buhay ng mga taga-Israel. At pagkatapos siya mismo personal, ang sabi niya, I am the weakest in my family. Kaya nga, anong trabaho niya? Nandun lang siya. Alam niyo po, ginagawa niya sa wine press? Okay. Pinapalo niya lamang yung baka or ox para umikot, para apakan po yung harvest. Yun lang ang kanyang ginagawa. Yun lang ang kanyang kayang gawin. Kaya nung sinabi niya, I am the least in my family, Gideon is very honest of telling that. Amen? Sabi nga po natin, I am the least. I am the least in the family. At alam nyo, hindi po lahat ng tao madali sabihin yan. Dahil ang tao, ayaw niya na tawagin siyang least. Hindi pwede.
Likas sa tao, ang gusto niya, siya yung sikat, siya yung bida, siya yung malakas, siya yung matalino, kahit hindi. Amen? Pero sumagot ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa verse 16? Can we read it aloud? The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all Midianites together. So sabi niya, nung sinabi po ni Gideon sa Panginoon, Lord, I am the least among them, and my whole clan, we are very weak, and I am the least among them all. Pero sabi ng Panginoon, mighty warrior, I will be with you, and you will strike down all the Midianites together. Isa pong pangako na ibinigay ng Panginoon kay Gideon. Nasabi ng Panginoon sa kanya, magtatagumpay ka. Alam mo kung bakit? Dahil kasama mo ako. So today, my brothers and sisters, our topic, binigyan po natin ng title, The Victory of the Weak. If you think that you are the weakest among your family, or the weakest sa buong clan na meron ka, or the weakest in the community, don't worry, hindi ka nag-iisa. Nais ng Panginoon na gamitin ka. Can I hear amen? Can I hear amen? Kung ni minsan hindi natin narinig na tayo po ay matalino, okay lang. Dahil maghahanap ang Panginoon ng mga mahihina kahit ang mga bobo para po gamitin niya upang ipahiya ang mga matatalino na nagsasabing matatalino sila. So sabihin mo nga sa katabi mo, magtatagumpay ka. Sabihin mo ka sa kanya, maging sino ka man. Amen? So today, gusto ko pong samahan niyo po ako at i-discover po natin ito pong mga nais ng Panginoon na makita po natin sa text natin pong binasa. How God uses the weak vessels and even the unconventional methods to secure yung victory na pinangako ng Panginoon sa atin. Gusto ko pong makita natin, in spite of being weak vessels po tayo, at wala po tayong kakayanan, wala tayong gamit, wala po tayong masabing resources para po magtagumpay, but God has its own way kung paano ka pagtatagumpayin. Amen. At dito madidiscover din po natin sa topic na papag-aralan natin, how Gideon turning his fear into faith. Paano po ba na-overcome ni Gideon yung kanyang takot dahil sa kanyang pananampalataya? Madidiscover din po natin sa topic po na ito kung paano nagtiwala si Gideon sa plano ng Panginoon. Dahil mga kapatid, mahalaga po na maunawaan natin, may plano ang Diyos sa iyo. Alam mo ba yon? At alam mo ba kung anong plano sa niya sa iyo? To give you hope in the future and not to harm you. Do you believe this? Madalas po natin kine-claim po yan. Madalas natin sinishare sa ating Facebook. Pero naintindihan po ba natin yon? Kaya po ngayong araw pa nito, mas gusto ko pong samahan yung bukod, intindihin nga po nating mabuti. Paano magtiwala dun sa plano ng Panginoon para sa atin. Makikita din po natin sa topic po na ito, the power of worship in battle. Ang kahalagahan, ang kapangyarihan ng pagsamba kapag tayo po ay kumakaharap sa problema or every battle na meron po tayo. And you know, my brothers and sisters, madidiscover din po natin sa topic po na ito kung paano yun pong mga kalaban ni Gideon ay nagkaroon po ng matinding panic nung nag-umpisang sumunod si Gideon sa Panginoon. Alam nyo, kapatid, gusto ko pong maunawaan mo, kapag nag-umpisa kang sumunod sa Diyos, pati si Satanas na diablo sa impyerno magiginig sa takot sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, pag marunong kang sumunod sa Diyos. Can I hear amen? Now, are we all excited for this topic? Now, point number 1, in your notes, nilagay po natin dyan,
The fuel for faith is hearing God's plan. Alam naman po natin ang istorya, mga kapatid. Ito pong si Gideon ay takot na takot according to the Bible. Siya po mismo nag-declare, ako pinakamahina galing sa aming clan. Paano ako magtatagumpay? Pero alam nyo, na-motivate pa rin siya ng Panginoon with the 32,000 soldiers under him. Pagkatapos sabi ng Panginoon sa kanya, Gideon, masyado yatang marami yung 32,000. Anong pagkakilala ni Gideon sa kanyang sarili? Matatakutin, di ba? Powerless. Pagkatapos meron siyang 32,000 na binigay ng Panginoon sa kanya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, masyado yatang marami yan para kalabanin ninyo. Yung 150,000 na panggera ng mga Midianites. So sabi ng Panginoon kay Gideon, tanungin mo nga yung 32,000, sino ang may takot sa inyo? Sino ang natatakot sa inyo? Kung natatakot kayo, umuwi na kayo. Anong ginawa? In-announce po ni Gideon yon. Sino dito takot? Para bang siya hindi? Amen? Do you get the point? Nakukuha niyo po ba yung storya? And immediately, 20,000 ang nawala. So, ilan ang naiwan? Pagkatapos noon ay sinabihan na naman si Gideon, Gideon, dalhin mo sila sa tubig at doon mo malalaman kung sino ang sasama sa iyo. Of course, si Gideon, matalino po yan. Alam niya magbilang. Sabi niya, with the 12,000 na meron ako, paano na? Anong uri ng laban meron kami against 150,000? At nung sila po ay nasa tubig, ang naiwan lamang na kasama po niya is 300. 300 men ang naiwan sa kanya. Alam niyo ko nung itsura ni Gideon, nung 32,000 yung tao niya, medyo kumbinsido pa siyang lumaban eh. Nung nabawasan ng 20,000, alam niyo kung ano nangyari? Lalo siyang nanlulumot, natatakot. Pagkatapos, binawasan pa ng Panginoon at naiwan ilan? 300 men against 150,000. Paano kami mananalo? Sabi ng Panginoon sa kanya, Gideon, pumunta ka doon sa kampo ng Midianites at meron akong i-reveal sa iyo. Sabi nga po natin, i-reveal. Alam niyo, pagkatakot na po tayo, meron pong sasabihin ng Panginoon sa iyo. So doon po, sabi po ng Bible, si Gideon at ang kanyang kasama ay pumunta sa loob ng kampo ng kalaban. At pagkatapos, ano ang sabi ng verse 13? Verse 13. Gideon arrived as a man was telling a friend his dream. Sa loob po ng kampo ng Midianite ay meron pong nagkikwento. Ang sabi po nila, nung lumapit po si Gideon doon po sa camp, narinig po niya yung kwentuhan ng dalawang sundalo. Sabi niya, meron akong panaginip. To my surprise, a loaf of barley bread tumbled into the camp of Midian. And it came to the tent and struck it so that it fell and overturned and the tent collapsed. Ano daw po yung panaginip niya? A loaf of barley bread. Sabihin nga po natin, loaf of barley bread. Say it again, loaf of barley bread. Yan ho yung inani ni Gideon. Yun kanyang, ano ba tinawag doon? Madama ng, nung iniirikan.
Yung inaapakan ng kwan yung irik, yung palay para malaglag, di ba? So yun po yung work ni Gideon. At doon po pinakita sa kalaban, sa sundalo ng kalaban, nakita po niya in his dream, a barley bread tumbled into the camp of Midian, and it came to the tent and struck it so that it fell and overturned, and the tent collapsed. Ito po yung nakita sa panaginip. Ano po sabi ng verse 14? And his friend, NIV, and his friend responded, can we read it aloud? This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hands. Imagine, my brothers and sisters, maging sa kampo ng kaaway, ipinaunawa na ng Panginoon sa kanila na meron pong Gideon na tatalo sa kanila. At doon ho tayo mag-umpisa sa verse 15. The fuel for faith is hearing God's plan. And so when Gideon heard the dream and its interpretation, anong ginawa po ni Gideon? He worshiped God. Nung narinig po niya yung kwentuhan ng dalawang sundalo na ito, narinig niya mismo yung kalaban ay nagsabi, pinili ng Panginoon si Gideon para po magtagumpay over Midianites. He received the word, tinanggap po ni Gideon yung pong salita na yon, at pagkatapos, yung kanya pong faith ay biglang uminit at magkaroon ho ng matinding motivation para sa kanya. You know, my brothers and sisters, importante po sa tao na marinig po natin ang plano ng Diyos sa atin. Can I hear amen? And so when Gideon heard about dun po sa usapan ng dalawang sundalo po na ito, he received it and he believed it. Ano po ang kanyang ginawa? And so he worshiped God. Nung narinig po niya na sinasabi ng mga kalaban, si Gideon yan. Sapagat sinabi sa kanya ng Panginoon, ibibigay ang Midianites sa kanya. Ano po ang kanyang ginawa? Hindi po siya nagmalaki. Hindi niya sinabi doon sa kanyang kasama na, Kitam, iba ako. Change me. Pero ano ang kanyang ginawa? Siya ho ay sumamba sa Panginoon. At pagkatapos po niyang sumamba sa Panginoon, ano sabi niya doon? He returned to the camp of Israel and called out, "Get up! The Lord has given the Midianite camp into your hands." So he started declaring the powerful word na sinabi niya, narinig din niya sa kampo ng kalaban. Ipinagkatiwala ng Panginoon ang mga Midianites sa atin. So upon hearing the Midianite dream, Gideon worshiped before fighting. Sabihin nga po natin, worship before fighting. Say it again, worship before fighting. Nung tinanggap niya po yung word, tinanggap po niya yung affirmation na siya yung pinili ng Panginoon, he started worshiping God. Bago siya bumalik sa kampo ng mga taga-Israel at nagsabi, ready for war. Inuuna po ang pagsamba. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may laban ka ba sa buhay? Ha? May laban ka ba buhay? Exam ba bukas? Sumamba ka muna sa Panginoon. Can I hear amen? May challenge ba tayo sa buhay? Madalas agad hinahanap po natin solution. At naitasantabi
yung pagsamba sa Panginoon. Anong dapat gawin ng tao? We need to worship God before fighting. Under point number 1 na sinasabing fuel for faith is hearing God's plan. When we receive the Word of God, o narinig po natin ang mga salita na nanggagaling sa Panginoon to support yung atin pong tagumpay, we need to have confidence in the Word. Mag-umpisa nawa tayong magkaroon ho ng pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ano ang sabi po ng Bible? Pagkatapos pong narinig ni Gideon, okay, upon hearing Gideon, kahit po siya'y punong-puno ng takot, ano po sabi po ng Bible? He started declaring victory. Nag-umpisa na po niyang dineclare, magtatagumpay tayo. Ibinigay ng Panginoon ang Midianite sa atin. And you know, nagkaroon muna siya ng declaration of victory before the battle starts. Sabihin nga po natin, victory before the battle. Yung sabihin mong magtatagumpay ka kahit wala ka pa doon. Bakit? Dahil ang Panginoon na nagsasabing magtatagumpay ka. Because Gideon trusted the promise of the Lord. So, paano po ba natin maiko-connect ito sa sarili pong buhay natin, mga kapatid? Our faith is strengthened when we move from fear to praise. Okay? Lalo pong titibay ang pananampalataya natin when we move from fear to praise. Na kahit punong-puno ka po ng takot dahil alam mong hindi mo kaya, pero dahil sa tulong ng Panginoon magtatagumpay ka, anong dapat mong gawin? Magpuri ka na sa Panginoon. Magpasalamat ka na muna sa Diyos. Bakit? Sadyang meron siyang ipagkakaloob na tagumpay sa iyo. So we need to recognize, brothers and sisters, that God had already secured victory for all of us. Do you believe this? Can I hear amen? Bilang anak ng Diyos, hindi papayagan ng Panginoon na matatalo ka. Hindi kailanman papayag ang Panginoon na tayo po ay magiging katawa-tawa. Kung alam mo kung paano mo i-position ang sarili mo sa Panginoon. First, kinakailangan meron kang pananampalataya. Because with faith, all things are possible. By faith, all things are possible. At paano po maging active, paano ma-activate yung faith? When we hear the Word of God. Kaya nga po sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing the Word of God. So meron kang dapat marinig. At ang marinig mo ay dapat yung salita ng Panginoon. Hindi po yung mga discouragement na nanggagaling sa kaaway. You need to know and listen the Word of God. So meron na po tayong faith. Can I hear amen? Sabihin nga po natin, meron akong pananampalataya. Do you believe this? Ilan dito may pananampalataya? Taas nga ng kamay. Okay. Ano nga ba ibig sabihin ng pananampalataya? What is faith? Hebrew chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Can we say it again? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Yung sasabihin mo na gumaling ka na sa sakit mo, kahit meron ka pang nararamdaman. Okay? But you're claiming you're healed na kahit hindi mo pa nakikita. You know, my brothers and sisters, this is faith. Kaya importante na meron po tayong marinig na salita ng Panginoon if we want to experience victory. Can I hear amen? Madalas sinasabi po natin, gusto ko magtatagumpay ako. At tsak, magtatagumpay ako. Pero alam mo, we're so positive, pero kapag meron na po tayong negative na narinig, we start to doubt
ang salita ng Panginoon. So number 2 in your notes, nilagay ko po dyan. The strategy of faith. Doon po sa verse 16, ang sabi po ng Bible, dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them, with torches inside. Pwede mo bang basahin natin ulit? Dividing the 300 men into the 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them with torches inside. Saan pupunta ang mga yan? Saan pupunta yung 300? Pupunta po sila makipaglaban. Naintindihan po ba natin? Pero ano yung hawak nila? Trumpet, empty jar, torches. Pag nasa lubong mo sila, afuno itawig ka, ali umangda meggantat. Normal ba na ito ang itsura ng mga taong pupunta sa giyera? Trumpet, jars empty, with a torch inside. Ang kalaban mo, puro mga gladiators. Mga malalaking tao, well-trained sa giyera. Pagkatapos ganyan ang gagamitin mo. Siguro nung tinanggap ng 300 men, sabi ni Gideon sa kanila, ito, gamitin mo to. Trumpet. At hindi pa yon. Binigyan pa siya ng banga, ng jars, empty, wala namang laman. And inside, torches. Kung ikaw ang sundalo na pupunta sa gera, tutuloy ka pa ba? Ha? Siguro ko na bagtit sa may dahito yung leader mi. Alam mo ba ginagawa mo? Pwede ba tumingin sandali sa atin? Narinig na po ba natin ang komento ng mga tao sa atin? Na kapag tayo po ay tumatayo para sa Panginoon ay sasabihin nila sa atin, alam mo ba ginagawa mo? And oftentimes people will say we are nonsense people. And oftentimes we are being accused that we do not know what we're doing. But you know, my brothers and sisters, merong sariling kaparaanan ng Panginoon kung paano ka magtagumpay. Amen? Trumpets, empty jars, torches inside. Meron ho akong gamit dito eh. Pupunta ka sa gera. Ang gamit po nila sibat. Ang gamit po ng kalaban ninyo, puro mga tabak na matatalim pagkatapos sibat. Tapos ito po gamit mo. Ilan ang kalaban mo? 150,000. Can I hear amen? At ang sundalo po ni Gideon, 300. Pagkatapos dinivide pa niya ng 3, so tigwa 100 lang. Kalaban mo, 150. Wise po ba ito? Yung Pilipinong matalino, sabi niya, haanin. Huwag natin gagawin yan. Kengkoy tayo. But you know, my brothers and sisters, torches inside. Tama po ba ito? Sabi mo nga sa katabi mo, tama kaya yan? O may tama si Gideon? And you know, ang dami po mga tao na matatalino, sasabihin nila, magtatagumpay ba sila? Hindi sila magtatagumpay. Lalo na sa mga panahon ngayon, ang dami pong mga judgmental, di ba?
May masyadong matatalinong mga tao. The people who knows and madalas na nagsasabing, we know how to read in between the lines. Okay. Verse 17. Watch me, he told them. Follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. Grabe ng faith niya, no? Biglang umangat yung kanyang pananampalataya. Dati-rati, ano tawag doon? Uncle Deep lang. Pero habang tinetrain siya ng Panginoon, binawasan siya ng 20,000, umangat hanggang tuhod yung kanyang pananampalataya. Nakuha niya na po ba yung sukat? Nung binawasan siya at naging 300 na, hanggang waist na yung pananampalataya ngayon. Pero alam mo, ang matindi, nung narinig ni Gideon ang usapan ng mga Midianite, na sabi niya, magtatagumpay si Gideon laban sa atin sapagkat ibinigay ng Panginoon sa kanya ang tagumpay. Alam mo, doon na siya nag-umpisang nag-swimming. At ipinakita po sa kanya yung tagumpay na gagawin ng Panginoon. Kaya ganyan naka-powerful ang kanyang sinabi. Sabi po ni Gideon, watch me. He told the people, follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly as I do. Gawin nyo yung tulad ng aking ginawa. Can I hear amen? Can I hear amen? Ano ang kanyang ginawa? Sabi ni Gideon, panoorin niyo ako. Kung anong gagawin ko, yun din yung gagawin ninyo. Kung ikaw yung sundalo ni Gideon, gagawin mo yung kanyang gagawin? Kung Pilipino, siguro hindi. Di ba? Karkaro ni Ilocano, siguro na kung na di Ilocano, apay, kapoy. Why should I follow you? With the empty jar and with the trumpet, we will not win. Pero yan ang order. Yan ang order ni Gideon. Watch me, he told them. Follow my lead. When I get to the edge of the camp, do exactly what I do. Ano nangyari sa verse 18? When I and all who are with me blow the trumpets, then from all around the camp, blow yours and shout for the Lord and for Gideon. When I blow, sabi niya, and my people will blow the trumpets from all around the camp, blow yours. Okay. Patunugin din ninyo yung trompeta ninyo. And start to shout for the Lord and for Gideon. Ano sabi po niya? At sabi niya, sumigaw kayo. For the Lord and for Gideon. Sabihin mo natin, for the Lord and for Gideon. For the Lord and for Gideon. Yan ang instruction. Huwag kang sumigaw ng pangalan ng Panginoon at idadagdag mo yung sarili mo. Papansin. Dahil ang dami pong mga gustong magpuri sa Panginoon, but they don't follow instruction. Can I hear amen? A lot of warriors, mga magagaling matatalino, but they fail to follow instruction. Ang sabi po ni Gideon sa kanila, pagtunog ng trumpeta, magpatunog din kayo ng trumpeta. Pagkatapos sabihin ninyo, for the Lord and for Gideon. No more, no less. Marami siguro mas malalaki kaysa Gideon, kay Gideon na kasama niya. Pero hindi mo kailangan isigaw ang pangalan mo.
Isigaw mo ang pangalan ng Panginoon at isigaw mo ang pangalan ng leader mo. Can I hear amen? At yun ang kanilang ginawa. Verse 19. So Gideon and the 100 men who were with him came to the outpost of the camp at the beginning of the middle watch, just as they had posted the watch, and they blew the trumpet and broke the pitchers. NIV tayo ulit, madam. Sa NIV na tayo. Yung pitcher kasi baka red yan eh. (18) 19. Okay, can we read it aloud? Gideon and the 100 men with him reached the edge of the camp at the beginning of the middle watch. Just after they had changed the guard, they blew the trumpets and broke the jars that were in their hands. 20. Grasping the torches in their left hands and holding in their right hands the trumpet they were to blow, they shouted. Ano sabi po nila? A sword for the Lord and for Gideon. Yun lang. No more. No less. Ano ho makita natin, mga kapatid? Unconventional weapons. The trumpets and the jars and the torches na meron po sila. Hindi po sword ang dala nila. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi sword. Anong dala po nila? Trumpets, jars, and torches. Pupunta ka sa gera, ganyan. At ano hong ginawa? Pagkatapos po nilang pinatunog yung kanila pong mga trumpets, they started to break yung kanila pong mga daladalang mga jars and meron pong torch inside. Do you get the point? Nung ito po ay hinampas at pagkatapos binasag, sabay-sabay binasag 300 na tao. Pagkatapos pong nabasag nung mga jars po nila, ang naiwan na lang ay torches na meron sila. And they started to burn the camp. At alam niyo ho, mga kapatid, mga kaibigan, doon nag-umpisang magtagumpay ang mga taga-Israel. Ano ho ang kahulugan nito? The broken principle. The jar must be broken to let the light shine out. Can I hear amen? Pinag-usapan po ito sa gospel eh. Meron bang ilaw? Meron bang magsisindi ng ilaw pagkatapos ilalagay mo sa ilalim ng jar? Nabasa niyo na po ba yan sa gospel? Hindi yan ang gagawin mo. Anong gagawin mo? Kinakailangang sindihan mo yung ilaw, ilagay mo para makita. And you know, ito po yung itinuturo sa Gideon, ni Gideon sa atin. The jar must be broken in order that the light will shine. Anong connection po nito sa buhay Kristiyano po natin? Until such time na hindi po tayo maging broken, our light will never shine. Can I hear amen? Kaya nga, gustong-gusto natin na awitin yung broken vessels. Diba? Break me. Until such time na tayo po, we will submit ourselves and be broken sa Panginoon. Our light will never shine. Hindi ho tayo magagamit ng Panginoon.
The earthen vessels must be broken to show God's light. At alam niyo mga kapatid, nung binasag po ng mga sundalo, pagkatapos po nilang pinatunog yung kanilang mga trumpets and shouted, "For God and for Gideon." They shouted with unity, they shouted and acted in unison. The same time, sabi nga po natin, the same time. Sabi nga po natin ulit, the same time. Yung 300 nagsabay-sabay na nag-blow ng kanilang trumpet. Can you imagine kung gaano po kalakas ito? At sabay-sabay nagbasag ng kanila pong mga jars. At sabay-sabay nagliwanag, nag-umpisa pong sunugin ang buong camp. You know, my brothers and sisters, ang grabe ang impact sa kalaban. Trumpet, earthen vessel, jars, and torches, strategy ng pananampalataya, impossible. But you know, again, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. At nung ginawa po nila yan, ano ho nangyari? Doon po nila nakita ang pagtatagumpay. So ano ho ang application sa buhay natin nito mga kapatid? God prefers to use ordinary or broken things to showcase extraordinary power ng atin pong Panginoon. God prefers to use ordinary or broken things to showcase His extraordinary power. Hanggat hindi po natin ito ma-acknowledge sa buhay po natin, gagamit ang Panginoon ng simpleng tao. Naunawa natin? Gagamit ang Panginoon ng simpleng kaparaanan na hindi mo inaasahan para i-display yung kanyang extraordinary power for His glory. Kapatid, ito po ang tagumpay na nais iparanas ng Panginoon sa atin. Point number 3, ano po naging result? Pwede po natin basahin yung verse 21, NIV. Can we read it aloud? While each man had his position around the camp, all the Midianites ran, crying out as they fled. 22. When the 300 trumpets sounded, the Lord caused the men throughout the camp to turn on each other with their swords. And the army fled to Beth-shitta, toward Zerera, as far as the border of Abel-Meholah near Tabath. Ito po yung nakakatuwa. Nung sumunod, sina Gideon at ang kanyang 300 men, sabi niya, "You blow your trumpet, and then shout for God and for Gideon. And then smash your jars. And with the torch that you have, magliliwanag ang buong camp ng mga Midianites." Nung 300 na tao, ginawa po yan. In unity and in unison. Anong ginawa ng Panginoon? The Lord caused the men throughout the camp to turn. Hinarap po nila mismo yung kanila pong mga kasama at nag-umpisa po silang, kuna natin Ilocano, nagtagbatanda together. Sila po mismo ay nagpatayan. Sila po mismo ay nagtagaan. Sila po mismo, tinapos nila ang buhay ng kanila pong mga kasama. Ang galing lang, ano? Kailan nangyari yan? Nung ang mga anak ng Diyos, they took their position, they followed instruction, and they obeyed kung ano po ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Kaya pala, hindi nila kailangan ng tabak, hindi nila kailangan ng itak, hindi nila kailangan ng spear, hindi nila kailangan ng... But the trumpets and the earthen vessel and the torch. Alam niyo kung bakit? Pwede ba tumingin kayo sandali?
para wag ho magmalaki si Gideon at ang mga taga-Israel. The battle is the Lord's. It is not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. So the results of faith, divine deliverance. Nag-umpisa silang nagtagaan hanggang sa sila po ay mamatay. At yung iba po ay nagtakbuhan. Ano pa sabi ng verse 23? Israelites from Naphtali, Asher, and Manasseh were called out, and they pursued the Midianites. 24. So Gideon sent messengers throughout the hill country of Ephraim, saying, "Come down against the Midianites, and seize the waters of the Jordan, ahead of them as far as Beth-bara." So all the men of Ephraim were called out, and they took the waters of the Jordan as far as Beth-bara. Yung 20,000 na naunang umuwi, nagamit din kahit papano. Sila ho ngayon ang humabol at pinagpapatay, yun pong mga Midianites. Ilan ang namatay? 150,000 soldiers. 25, ano ho nangyari sa verse 25? So they also captured two of the Midianite leaders. Sino po ba sila? Si Oreb at si Zeb. Anong ginawa sa kanila? Pinatay si Oreb. Saan? Sa Rock of Oreb. Pinatay po siya doon sa may rock. Kaya nung pinatay siya doon, pinangalanan ngayon yung rock na yon, Rock of Oreb. Okay? At si Zeb, saan naman siya pinatay? Sa wine press of Zeb. Doon siya pinatay. Kaya pinangalan din po sa kanya yan. So they pursued the Midianites and brought the heads of Oreb and Zeb to Gideon, who was by the Jordan. Sipin nyo yung dating mahinang leader na si Gideon. Can you imagine kung gaano kalaking tagumpay ang nangyari na pati yung ulo ng kalaban inoffer sa kanya? Kinilala na leader, ito pong dating magsasaka, dating walang alam, na dating takot na takot, pero ngayon, ginamit ng Panginoon ng pagkakaibang pagkakagamit. So my brothers and sisters, God fights the battle. The Israelites didn't fight. Hindi naman nakipaglaban ng mga taga-Israel eh. Alam mo kung anong kanilang ginawa? They only had their position. Tumayo lang sila kung saan sila itinalaga ng Panginoon. Yung mga Midianites, sila na mismo ang tinalo nila ang sarili nila. Nagpatayan po sila. Okay? And you know, my brothers and sisters, huwag natin kalilimutan yung shout na ginawa nila. The shout of victory. And what's that? A sword for the Lord and for Gideon. A sword for the Lord and for Gideon. As simple as that. Di po nila kailangan ng masyadong mahabang litanya. Hindi nila kailangan mag-memorize ng masyadong mahabang kung ano-ano man. But only for the Lord and for the leader of Israel nung panahon po na yan. At alam niyo, kapatid, kung ano nangyari? Kahit yung mga nagtakbuhan na kalaban nila, hinabol po nila. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hinabol nila yung mga tumakbo. Ano yung tawag doon? Complete pursuit. You need to finish the battle. Can I hear amen? Walang maiiwan. Dapat lahat sila tapos. So, hinabol po nila. Anong ibig sabihin po nito? God works with us to complete, overcome the enemy. Pwede ba tayo makinig? Ilan ho dito gusto magtagumpay? Lift your hands, please. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos sa labanan, pag nakapatay ka ng dalawa, huwag kang tumigil.
Are you with me? Habulin mo. Ubusin mo sila. Ibatabatem ira. Padat ka mga foot ka. Tayo po kuminsan, pati kaaway, kinakaawaan natin. Ano tawag natin? We need to be very merciful. Na kahit kaaway, pastor, paano yung grace before truth? Ilagay nyo sa tamang konteksto yung grace po natin. Can I hear amen? Can I hear amen? Pag tayo po ay, when we wage war against the enemy, pag sinabi ng Panginoon, patayin mo silang lahat, papatayin mo silang lahat. Huwag kang mag-iwan. Dahil yung mga nag-iwan ng mga kalaban, alam nyo po ba, kinamuhian ng Diyos sila. Battle ni Joshua. Kaya alam mo ikaw, kung may laban ka sa buhay, at binigyan ka ng go signal ng Panginoon na magtagumpay, you finish your problem. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, finish your problem. Huwag kang mag-iwan ng isa. Alam mo kung bakit? Yung isa na naiwan, kapag ka po yan ay bumangon muli, makarecover po yan, mag-i-invite. Mag-i-invite. Naintindihan natin? At ang kanyang iimbitahan, mas malalakas kaysa sa mga dating kalaban mo. Makita din po natin yan. Tungkol doon na about spiritual warfare. You need to finish the war. You need to finish. Ito pong kinakaharap nating problema. So complete pursuit, leading to lasting victory. Katulad po ng panalo ni Jesus. Makinig ho tayo mabuti. Alam niyo po ba kung bakit siya po ay nalibing? At pagkatapos ng 3 araw na buhay na maguli, pagkatapos umakyat sa langit. The ultimate na kalaban po ng tao ay ang kamatayan. Pero alam niyo po si Jesus, tinapos po niya once and for all. Namatay din po siya. He conquered the grave so that we, the people of God, will live even we die. Can I hear amen? Ganon din po tayo. Kapag tayo ho ay kumaharap o humarap sa gyera kung saan tayo nilagay ng Panginoon, we need to finish the battle. Because in your mind, kinakailangang isipin mo, the battle is the Lord's and not yours. Kapag sinabi ng Panginoon, tapusin mo yun, tapusin mo. Can I hear amen? Can I hear amen? Ilan ho dito ang merong pang battle sa pagiging sumpungin? Alam niyo yung sumpungin? Alam niyo ba na sumpungin is a battle? Yung masyado kang, madali kang masaktan, madamdamin, ano pa? Yung konting bagay lang, nag-o-overreact ka. Alam niyo ho ang English nun? OA. Walang OA na Kristiyano na nagtagumpay. You need to overcome your feelings. Can I hear amen? We need to overcome even our undisciplined mind. Kaya nga sabi po ng Bible, in order for us to win the battle, we need to have the mind of Christ. Do you believe this? And so church, in this topic, ako po'y naniniwala, kahit po siguro tayo yung pinakamahinang member ng family, kung ito po ay magagamit natin sa buhay natin, gamitin po natin itong natutunan po natin sa araw po na ito. There is victory even for those weak people. Na kahit tayo po yung pinakamahina sa palagay ng iba, kapag tayo po ay binangon ng Panginoon, tsak na magtatagumpay ka. Can I hear amen? So,
kay Gideon, yung kanya pong journey sa kanyang buhay. From a fearful farmer in a wine press to a victor, makita po natin, yung istorya po ni Gideon po na ito, God can use anyone. Magagamit tayong lahat ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, gagamitin ka ng Diyos. Katulad ng pagkagagamit kay Gideon. Can I hear amen? Do you believe this? Okay? So when we trust God, kapag magtitiwala po tayo sa Panginoon and use yun pong method na ipinakita po sa atin. Ano po yung method? The faith and the worship. Because of the faith na meron po si Gideon at dahil marunong siyang sumamba sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ganito din po ang tagumpay na meron po tayo. So if we allow ourselves to be broken for His glory, God will surely give us our victory. Tsak ho na meron tagumpay ang bawat sa atin. So my brothers and sisters, huwag ho nating limitahan ang atin pong mga sarili. Huwag po nating limitahan ang kayang gawin ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Kapag tinawag ka ng Panginoon, huwag mong sabihin sa Kanya, Lord, wala akong alam. Sapagkat habang sinasabi mo na wala kang alam, gustong-gusto ka ng Panginoon. Dahil, kinakailangan yung Panginoon lang ang may alam. Pag sinabi natin wala tayong kakayanan, maganda po yan. Magandang puhunan. Dahil, pagtayo mo, ang kakayanan ng Panginoon ang gagamitin mo. So I want to encourage everyone. Kung may mga taong magsasabing matalino ako, bright ako, huwag ho tayong mainggit. Dahil ang hinahanap po ng Panginoon, yung mga mahihina, yung mga walang alam. Siya ho ang nais gamitin ng Panginoon. Anong saysay ng matalino kung hindi ka naman available? Anong saysay ng malakas kung ayaw mo namang magpagamit sa Diyos? Gagamitin ng Panginoon kahit yung mga katawa-tawa para po magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Are you with me? Church today, ang Panginoon ho ay nananawagan sa atin. Siya ho ay kumakatok sa puso ng bawat isa. Kung tayo po itinawag ng Panginoon sa anumang mga kaparaanan na nais Kanyang gamitin, huwag ho tayo magdalawang isip. Sumunod po tayo sa nais niya. Amen. Can I hear amen? Pag tinawag ka na magsalita, huwag kang humindi. Dahil kahit mga pipi, kayang gamitin ng Panginoon. Naalala ko po si Pastor Joshua, minsan tinanong ko siya. Nag-uusap po kami tungkol sa issue ng cell leaders. Sabi ko sa kanya, anong qualifications ng mga cell leader na pwedeng itayo? Sabi niya sa akin, you know son, kahit mga baliw at mga siraulo pwedeng maging cell leader. Kahit daw po mga siraulo ay pwedeng maging cell leader. So biglang nasa isip ko, sabi ko, di gagawa siya ng cell group na puro siraulo. Di bale ng siraulo kung sila po ay magpapagamit sa Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Alala ko po yung isang siraulo na nag-attend sa church. Tuwing nagtuturo daw yung pastor, sumisigaw siya, tumatayo, Hallelujah! He declares the glory of God. Kahit sinong mag-preach, kapag siya po ay tumanggap ng salita, sumisigaw at nagsasabing, Hallelujah!
He declares the worship and he declares the praise for God. Lumapit daw yung isang elder ng church. Brad, pwede bang tumigil ka? Sumigaw ulit. Dahil na-bless po siya sa sinabi ng pastor. Hallelujah! Ginawa po ng elder. Sabi niya, bibigyan kita ng sapatos mamaya. Huwag ka lang sumigaw ng hallelujah. So nag-preach po yung pastor. Na-bless na naman siya. Tumayo pa rin. May sapatos o wala! Praise the Lord! Baliw po yan. Aanhin ko ang isang disenteng tao na hindi naman marunong magpuri sa Diyos. Can I hear amen? I will use the weak to confound. Yan pong mga great men and women. Gagamitin ka ng Diyos. Are you listening? Can we just bow our heads for a moment? Hallelujah. Jesus, we receive your word, Lord, today. Panginoon, ang laki ng giyera na kinakaharap namin. Ang dami naming kinakaharap, Panginoon, ng mga pagsubok sa buhay. In our personal life, even, Lord, sa buhay ng buong pamilya namin, ng buong angkan namin. Iba pa ang laban namin, Panginoon, sa aming komunidad. Iba pa ang laban namin, Panginoon, as a nation. And that, Lord, we know, your eyes is running to and fro. At naghahanap ka, Panginoon, ng mga tao na gagamitin mo. Panginoon, kami, kinakausap mo kami, but we refuse to listen. Because oftentimes, Lord, we say, marami pang mas magagaling kaysa sa amin. Or maybe in your life, nasabi mo na sa Panginoon, Lord, wala akong alam. Wala akong talent. I cannot do it. Or maybe some of us, we say, Lord, we are very busy. Ang dami kong mga schedules and we cannot. But God is still calling you. Dahil mula pa sa sinapupunan ng mama mo, meron ng plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. God had already chosen you. God had called you. In your own name, He called you. Dahil meron siyang laban na dapat mong ipagtagumpay. And because of our lack of faith, ayaw po natin mag-obey. But today, my brothers and sisters, even the weakest man, pwedeng gamitin ng Panginoon if you believe. So if you think God is calling you, kung tayo po ay tinawag ng Panginoon at tayo po ay tinatawag ng Diyos at merong nais ang Panginoon ay pagtagumpay mo sa buhay, I want you to stand up before the Lord and say to your God, Lord, I hear your call. Church, the battle is the Lord, it's not yours. Hinihintay lamang ng Panginoon yung panahon na sasabihin mo, Lord, here I am. Like Gideon, from the winepress, siya po'y tumayo sa pagsabi ng Panginoon sa kanya, you great mighty army. And now God is telling you the same thing. You are great.
Maybe in the eyes of others, you're not good. But in the sight of God, you're great. Lord, here we are. We're standing before you. Lord, move in our midst. Equip your people, O God. My brothers and sisters, we are facing a battle. And maybe you're expecting for a sword, you're expecting of anything from the Lord. But when God give you a trumpet, when God give you jars and torches, don't question it. May mga bagay na hindi mo kayang unawain, hindi mo kayang intindihin, hindi kayang arukin ng isip natin. But the only thing that we can do is submit to God. You just submit yourself to God. Jesus, we're coming before you. Saan mo kami gamitin, Panginoon? Use us. In your own way, Lord, use us. Jesus, I I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Can we sing this song? Lift your hands as high as you I'm gonna can. see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Keep on declaring it. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Sing it. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Yes, keep declaring it. You will win. You will prosper because of the Lord. Hallelujah. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see the victory. For the battle belongs to you, Lord. God, we believe we shall prosper. And victory, O God, belongs to your people. Because of what you have done in the cross. And because of what you have planned, O God, na victory para sa aming lahat. So today, Lord, I pray in the name of Jesus, may you touch your people, O God, wherever they are. Ang lahat, Panginoon, ng mga taong nakatayo sa iyong harapan. Lord God, touch them. And I pray, God, put your word in their mouths. And they will start declaring the victory that you have done in the cross. In the name of Jesus, may you also open our eyes so we can see the victory, Panginoon, na ginawa mo na para sa amin. Today, Lord, I pray, send forth your word. Diinan mo, Panginoon, ang mga salita na tinanggap namin ngayon hanggang sa aming mga puso. At ito, Panginoon, maipabuhay po namin. At madatnan mo kami na mainit na gumagawa ng iyong kalooban. Lord, I pray today to them that receive your word, seal it with your power, seal it with your Holy Spirit. Lord, in the name of Jesus, Lord, ganapin mo ang maraming mga tagumpay sa buhay ng iyong mga anak. In the name of Jesus. Kami, Panginoon, na mahihina,
alam namin, tinawag mo kami, pinili mo kami. Dahil meron kang nais gawin, kami ay magtagumpay that your name will be glorified. So Lord, today in the name of Jesus, let your people experience miracles after miracles, deliverance after deliverance. Let them receive favor after favor. And Lord, today, in the mighty name of Jesus, may you open the floodgates of heaven. Start to heal your people, Panginoon. Whatever sickness and diseases in their bodies, heal them. Equip them, O God. Use them, Panginoon, for your name to be glorified and that your name, Panginoon, ay mapapurihan. God, I pray, ipagkaloob mo din sa iyo mga anak ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Them that in need of promotion, promote them. Them that in need, Panginoon, of financial breakthrough, give it to them. Lord, them that in need of peace, give them peace. Them that in need, Panginoon, ng love sa kanila pong buong buhay, sa kanilang buong pamilya, give it to them. At God, sa oras po nito, ang aking dalangin, let your blessing overtake your people. And Lord, we just thank you again for the very word that we receive. We thank you, dear God, sa tagumpay na tinanggap namin ngayon. Lord, baon namin ito upang patuloy kaming magtatagumpay sa laban na kakaharapin namin araw-araw. So Lord, I also pray that may your people, O God, ay maingatan mo hanggang sa sila, Panginoon, ay makauwi sa kanilang pansamantalang tahanan. Ingatan mo po sila. Send forth your angels to minister to them in the name of Jesus. And I declare na maging, Panginoon, ang buong isang linggo na ito ay buong isang linggo na puno ng pagpapala. Punong-puno, Panginoon, ng favor and grace so that your people, Lord, ay makapagbigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Diyos na makapangyarihan, sa iyo na po namin ibinabalik ang lahat po ng pagpupuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen. Hallelujah! Before we go, pwede po ba tayong kumamay ng 5 tao? Sabi mo sa kanya, you are a mighty man of God. God bless you. See you next Sunday.